Diba? Kaya sabi nga po talagang napakaliit na parte po ng katawan. Ang laking disgrasyang nagagawa. Amen? Pero sabi nga po, nagpapasalamat tayo dahil marami po tayo na pag-aralan dyan. Di po ba? Dyan sa nagpapatungkol dyan sa dilang napakaliit. Di po ba? Ngayon po, mag-iba naman tayo ng topic ngayon. Di ba? Huwag naman pati lagi na lang sa dila. Okay? So ang layunin po, tandaan niyo ang layunin po ng series na to, tandaan nyo, lagi pong series of study yung ginagawa namin. Okay, talagang may pagkasunod-sunod. Okay, talagang hindi po kayo talaga, sabi nga, hindi kayo mahihilo, di ba? Okay, ang series po na ito ay how to develop, di ba? How to develop real faith. Amen. Yan. Tungkol na sa pananampalataya yung topic natin. Pero pananampalataya po ito doon sa mga bagay, sabi nga po, katulad yan, doon sa mga bagay, no, nagpapatungkol po sa pakikipagrelasyon natin sa kapwa natin. Pero ngayon, ang topic po natin ngayon ay hinango po natin lahat ito sa Book of James. Nagbo-book study po tayo ngayon doon sa Book of James. At hinango po natin sa Book of James. Kung makikita po natin ngayon, sabi nga po, yung topic natin, how to be wise with your wealth. No? Yan po yung Hi, dollar. pwede lang humingi dyan ng okay. So, pwede naman siguro kumuha tayo. So, sabi po sa James chapter 5, no? Chapter 5, 1 to 6, sabi niya, now listen, you rich people. Pinagpapatungkol. Okay, ang kinakausap po dito yung mga mayayaman, ha? At sino po yung mga mayayaman? Kami. Ayan, tayo lahat ng mayayaman. Okay. Wala tayo rito kung hindi tayo mayaman, ha? Di ba ba? Okay, sabi nga nun, your wealth has rotted, sabi nga nun, and moths have eaten your clothes. Okay? Your gold and silver are corroded. Yan, yung mga gold sa mga silver ninyo. Di ba? Medyo natin ninyo. Okay? Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded, sabi nga nun, well, in the last days. Look, sabi nga nun, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. Okay? The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury and self-indulgence. You have fattened yourself in the day of slaughter. You have condemned and murdered the innocent one who was not opposing you. Okay. So ito po yung tatalakayan natin. Alam niyo, sa totoo lang po, no? God is not opposed to wealth, ha? Hindi po nagagalit ang Diyos. Dahil kasi tingnan natin, ha? Sila Abraham, di ba? Mayayaman po lahat ng mga yan. Di ba? Tapos hindi lang si Job, di ba? Yung unang nasulat na libro sa Biblia, yung Book of Job, di ba? Napakayaman niya. Diba? Pagkatapos si David, si Solomon, di ba? Mayayaman lahat mga yan. Si Barnabas sa New Testament. Kahit kung saan talaga nag-donate siya, nagbenta siya ng lupa, i-donate niya dun sa paanan ng mga apostoles. Ibig sabihin, hindi siya opposed doon sa pagiging mayaman ng bawat sa atin. Okay? So, hindi siya opposed sa atin. Dahil mayaman naman tayo lahat. Di ba? Amen ba? Okay? So, sabi nga, but God is opposed to the misuse and abuse of wealth. Alam po ba ninyo? Okay? So, ang ayaw niya, yung nami-misuse natin, nagagamit natin sa hindi tama, pagkatapos sa kanya, nagka-abuse tayo doon sa, sabi nga po, maraming nangyari pa sa Pilipinas yan. Kaya, pinatalakan yan, si politika na po yan. He wants us to use our wealth wisely, sabi po rito, no matter how much or how little we have. Okay? Tinanggal ko lang po yung kung nakita po niyo sa Facebook, sabi nga, shocking facts about Filipino household, no? Savings and investing. Kung meron kayong Facebook, tignan na lang po ninyo doon kasi magpapaliwanag po natin medyo matagal-tagal. Pero sabi nga po, punta po tayo doon sa sabi nga po, yung apat na bagay na siya dapat natin pag-aaralan dito. Okay? Yung the wrong use of the wealth and how to avoid this. No? Kung paano mo nagagamit na hindi pala tama. No? Kaya ang papag-aralan natin kung paano natin, sabi nga po, ma-avoid yung ganun po paggamit. Okay? So, sabi nga, let's look first the wrong uses of wealth and how to avoid them, and then we'll look at the right uses. No? Tingnan natin yung hindi tamang paggamit, saka yung tamang paggamit. Amen? Para at least matututong po tayo. Di ba ba? Katulad ng pinag-aralan natin kanina. So, sabi nga po, paano ba natin magamit ng gusto, no? Ano ba ang makikita natin dito sa wrong uses of wealth? Okay. Issue number 1, makikita po natin.
Okay, issue number 1 is the accumulation of wealth. Okay, yung kung paano mo napapasayo, ibig sabihin kung paano kinikita ang yaman na siyang pinagkatiwala sa iyo. Okay? So, sabi nga po, the accumulation of wealth. Pagkatapos, sabi po doon, don't. Okay? Don't hoard it. Ano ibig sabihin ng hoard? Huwag mong kamkamin, huwag mong iimbak, sabing ganun. Oh? Okay, kung alam po ninyo yung parable, di ba, sa Biblia, yung isang nagme-may-ari ng barn, di ba? Nung nag-ani siya, sabi nga nun, I will create another barn para at least may ilagay lahat yung mga ani niya. Oh? Pero sabi nga, money is not to be stockpiled and collected. Tandaan nyo it's not to be stockpiled just for the sake of having it. God wants it in circulation. Dapat iikot, dapat ipapamigay. Ibig sabihin yan. Amen? Huwag yung iniimbak. Okay? Pagkatapos sabi niya, sabi po doon, you have hoarded wealth in the last days. Marami pong ganyan. Di ba? Maraming mga taong ganyan. Akala nila, sabi nga po, yung mga nagpa-panic buying kung minsan, amen? Ito po yung dapat pinapaiwas sa atin. Diba? Imbes na magamit ng iba, sabi nga noon, talagang kinakamkaman natin. Alam niyo ba, may kwento po sa Amerika, meron pang mag-asawa. At alam mo, ito ang ginawa nila namatay po sila, talagang napakahirap nila. Bakit nagtaka nga sila, ba't wala bang pera mga ito? Nung binungkal po yung kanila, yung mga bedsheet, yung ano ba to, yung kutsyon nila, alam niyo, doon nakaimbak yung pera. $100,000. Pagkatapos nalaman nila, ganun pala, alam niyo ganun. Kapag pala nayugan mo yung nagtago, alam mo, natatakot ka ng gastahin. Iyon po ang nangyari sa kanila. Namatay sila ng hirap. Takot silang gastahin na yung inipon nila. Nakita nyo? Nangyayari pala sa atin yun. Kung sobra yung kakuriputan natin. Hindi ko na ikwento yung sa Arabo. Yun. Di ba narinig? Yung ano, yung nagsali ng dugo. Yung Ilocano. Okay? Saka na lang yun. Magbibideo showing na lang tayo. Okay? So sabi nga po, huwag natin ugaliin kasi pag may ugali na natin, matutulad tayo ng mga namatay sila talagang napakahirap. Yung pala talagang natakot na silang gastahin yung perang inipon nila. Okay, ganun pala yung tendency. Diba? True story yan. Talagang na headline yan sa Amerika. Nagulat sila. Kasi ganun nga pala, naugali sa atin yan. Okay? Ang sabi po dito, okay? Ang sa atin din, alam mo, kaya nga sinabi dito sabi niya, your wealth has rotted, moths had eaten up your clothes, sabing ganun. You have hoarded wealth. Alam nyo, kung minsan, nangyayari po sa atin ito. Nangyayari, nag-hoarding tayo. Nag-iimbak tayo ng mga bagay na akala natin napaka-importante pero hindi naman natin nagagamit. Sa paanong paraan yun? Diba? Lalo na kapag may mga sale na ganyan, pagkatapos naglalakad ka, ay maganda yun. Diba? Tapos bipilhin mo, eto tinan nyo kaya ang sabi po doon your wealth has rotted, moths have eaten your clothes. Ano ibig sabihin yan? Diba? Lagi tayo nagtatambak, bili. Minsan lang natin nagagamit. Alam nyo, di ba, tumatagal sa aparador hanggang sa... Totoo yun. Napunta naman sa akin minsan. Don't worry. Nakita nyo? Alam mo, hoarding ang tawag doon. Hoarding. Okay? Anong dapat magawin? Hindi, pamigay mo. Oo! Katulad niya sa pagkain, di ba? Saan nakikita yung mga sira sa pagkain, di ba? Sa rep, tinambak mo, di ba? Akala mo makukuha mo lahat. Yung pala, nagtatapon ka, sira na. Okay, dapat, ang sabi po rito, alam nyo, sabi nga po, huwag nating gawin yung ganun. Ang tawag doon, hoarding. Kahit na sinabi po ni James don't hoard, sabi nga ganun, huwag nyo, ipamigay nyo. Ipamigay nyo para at least mapakinabangan. Alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang kung nanonood po kayo, okay? Kung aware po kayo dun sa mga ipapaskil sa Facebook. Nakita nyo sa Africa, di ba? Yes. Meron nga yung nakita, iniinom pati yung ihi ng kamelyo dahil kasi wala ng tubig. Tapos pati yung mga pagkain, di ba?
Okay, so don't hoard it, sabi ganun. Alam nyo, ang sabi po doon, whatever you simply accumulate, sabi ganun, will deteriorate. Diba? Magdeteriorate. Lahat yan kukupas. Okay? So, meron pong, sabi nga po, James says the wrong use of wealth, number one when it comes to accumulation is don't hoard it. Wag mong iimbak ng itambak doon sa kung saan mo itatambak. Okay? So, sabi niya, number 2 issue. Ano ba yung number 2 issue dito makita natin? Okay, so sabi niya, magiging result doon sa pagiging hoarding natin, sabi nga, your wealth has sorted, moths have eaten your clothes, your gold and silver are corroded. Okay? So, whenever I accumulate, will deteriorate. Okay? Masisira yan. Papunta lahat sa kasiraan ang tawag doon. Okay, so number 2 issue, no? Number 2 issue po ay yung the appropriation of wealth. Appropriation, ano ang ibig sabihin ng appropriation? Allocation. Kung paano ito ma-appropriate, ibig sabihin kung paano napapasa atin. Okay? Appropriation. Inarong lang si Kuya dito. Number 2. Ay, number 3 yata yun. Okay. Pero nandiyan man, irambol na ninyo. Okay. So, appropriation, sabi niya, kung paano mapapasayo. Di ba? Kung paano mapapasayo ang isang bagay. Okay? So, ang sabi diyan, the appropriation of wealth. Ano ang dapat na gawin mo? Sabi niya, don't steal it. Huwag mong nakawin. The wages you have failed to pay the workmen who mowed your fields are crying out against you. Okay? Nasa verse 4 po ngayon. Kaya, sabi nga, okay. Amen? So, nag-gets po ba ninyo? Wait, nag-gets. Binura na. Sa appropriation. Ha? Number 3 yan, ate. Number 3 okay. na ano. Tandaan po ninyo, ha? God is concerned with how you got what you have. Okay? Mas concerned siya, no? How you got it. Now, there are a lot of different ways to make money this is one way, no? At maraming mga bagay kung paano ka talaga magkakamit ng pera, di ba? At ang isang bagay na dapat iwasan po natin, no? Yung magbayad tayo ng utang natin. Okay? Marami po yung mga ganyan, yung mga talagang yun na nga, hindi nagbabayad. Nakakalungkot dahil kasi alam niyo may balik po yan, may balik po sa atin ng mga hingi ka sorry muna. Hingi ka sorry, ba? Okay? So hindi lang po yan dahil kasi marami mga bagay kung paano natin naloloko natin ang gobyerno, naloloko natin ang mga employer natin, di ba? Yan po yung mga pamaraan na dapat naiwasan po natin dahil kasi alam niyo may karma po ang mga yan. Okay? So, kung paano makakamit ang isang bagay, alam nyo, nakatingin ang Diyos po dyan. Okay, so, kaya ang sabi nga po, the ways you have paid to pay workmen who mowed your fields are crying out against you. Nyo? Alam po ng Diyos yan. Okay? So, ang issue number 3, no? Ang sabi dyan? Issue number 2. The allocation of money. Okay, so baliktad lang. Allocation of money. Ang sabi dyan sa verse 5, you have lived, no? On earth in luxury and self-indulgence. Kaya sabi nga, don't waste it. Don't waste it. Okay? Kung naibigay sa iyo ang isang yaman, okay, wag mong binabaliwala. Okay? Paano natin sabi nga po, sayangin. Alam nyo, one of the greatest temptations we must avoid with our wealth is to spend it selfishly on ourselves, no? Kasi tingnan nyo, katulad yan, di ba? Kung tayo kumikita na rito, eto kasi katwiran natin eh. Diyo? Kapag nakita tayo sa bagay, di ba? Ang sabi natin kaya ko naman, afford ko naman di ba? May sahod naman ako. Can afford. Nakita nyo? At kung may ugali po yung ganyan na pag-ugali sa inyo, alam nyo, hindi nyo makokontrol talaga kung paano nyo gagastahin ng isang bagay. Kaya sabi nga po, don't waste it. Kasi kung minsan, tinan nyo napakarami po tayong mga nabibili na hindi namin natin nagagamit. Minsan lang gamit, di ba? Okay? Lalo na yung mga mahilig dyan doon sa mga online buying. Ay, nakon! Pag nakita mo lang, di ba? Okay? Tandaan nyo, the more money you have, the easier it is to spend it selfishly and wastefully.
Tanda nyo, kailangan talaga may control. Okay? At lalo na ngayon, Christmas is coming, ano? Dating, Pasko na naman. Pasko na naman. Naku, talaga. Oo, Pasko na naman. Diba? Hindi ba nyo napapansin? Diba? September pa lang, bear pa lang, nagpapahiwatig na sa Pilipinas. Di ba? Yes. Bear, ayan na. Naku, ayan na yung Ayan yung mga request. mga bear month. Diba? Kaya nga lang, sabi nga, kailangan maging mautang tayo. Okay? There's million of ways to squander money. No? James says, in the accumulation of wealth, don't hoard it. No? In the appropriation of wealth, sabi nga, don't steal it. And in the application of wealth, don't waste it. Don't just spend it on things and pleasure, no, that don't add anything to your life. Okay? So ano po ang point na dapat makita po natin doon? Ang sabi niya, just because I can afford it doesn't mean I should have it. Diba? Kasi kapag tayo po ay kumikita na, kapag nakita na po natin na sobra-sobra, alam niyo talaga ang tendency natin talagang itodo na natin. Ito, para mapagbigyan lang po yung sarili natin, self natin. Okay? So, ang sabi niya, in allocation of money, don't waste it. Okay? So, sabi po doon, just because I can afford it, it doesn't mean I should have it. No? Pero, bakit hindi natin nakakontrol yung sarili natin? Okay? So, alam niyo, tinan niyo, papanood natin itong video na siyang gusto kong makita natin. Nagpapatungkol po ito doon sa giving despite hardship, no, na ito po, hinahon po ito dun sa Operation Blessing. Alam niyo, yung Operation Blessing, kaya po kumukuha ng mga video rito dahil isa po sila sa mga pinapadalhan po natin na sa ating mission. Kaya humingi po ako ng permit naman sa kanila at sabi nila, okay lang, dahil kasi talagang yan naman purpose niyan eh. No? Mabe-bless tayo dun sa mga sabi nga po, mga patutuon na siyang pinapakita nila. Okay, so ito yung godly blessing. Pagtitinda ng barbecue ang naging hanap buhay ng single parent na si Gordon matapos siyang mawala ng trabaho bilang isang OFW. Napakahirap maging isang single parent. Mahirap siya. Kasi ang kinikita ko doon, sapat lang na pambili ng pagkain namin for the whole day. Ano lang yun, mga 150 pesos a day. Sana meron akong magandang trabaho para hindi ganun kahirap yung sitwasyon ng buhay namin. Ramdam ni Girlie ang hirap ng dinadalang sitwasyon, lalo na para sa kanyang mga anak. Naawa ako sa kanila kasi parang hindi naman nila deserve yung buhay mo kami. Gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak ko. Nasa ganong sitwasyon si Girlie nang makapanood ng isang programa sa telebisyon. Start yun kasi yung mga sleepless night. Yun, nakita ko yung 700 Club. Lagi ako sumasabay kapag nagpe-pray sila. Sa kanyang panonood ay hinito ng Panginoong Diyos ang kanyang puso na magbigay sa gawain. Sinasabi kasi ng isipan ko, paano ako magbibigay, Lord? Eh, wala nga kaming pera. Sapat lang. Paano ako magbibigay? Pero malinaw yung voice niya na, trust me, ako bahala. Doon, hindi na ako nagdalawang isip. Yung 1,000 pesos na ibinigay ko, malaking halaga yun para sa akin. Pero nung ibinigay ko yun sa Lord, hindi ko naramdaman yung malaking halaga na nawala sa akin. Matapos na magbigay ay agad naman siyang binayaan ng Panginoong Diyos. Biglang-bigla na yung friend ko, hinahanap niya pala ako. Tapos kailangan niya ng office assistant dun sa ipuputak niyang school. Instantly, nagkaroon ako ng work. Mula sa pagiging office assistant ay naging assistant principal si Girlie. At hindi nagtagal ay naging isa ng school principal. Wow! Nag-expand pa. Grabe yung nag-expansion ng eskwelahan. Blessing kaya sa mga teachers namin na nagiging siyang kalakasan ng mga teachers namin. Hindi lang yun natatag siya yung buhay ng mga estudyante namin. Deserve niya na ma-bless kasi naging siya ma-bless, hindi siya mapagpapaya sa workplace eh. Bukod sa magandang trabaho, isang bagong bahay naman ang sumunod na biyayang natanggap ni Girlie sa Panginoon. Nagpapasalamat ako dahil merong ganitong klaseng programa. Nawa itong programang ito ay gamitin pa talaga ng Panginoon para sa lahat ng tao na ibig pang makakilala sa Nabaon sa utang si Lani nang bumilang siya ng 30,000 pesos bilang puhunan sa kanyang sari-sari store.
Subalit kulang ang kinikita ng tindahan para sa pang-araw-araw na gastusin ng kanyang 4 na Sarap anak. nun, bahama. Wala ring permanenteng trabaho ang ating asawa. Ang lakas ng lag sa dibdib ko na inimagine ko yung mga anak ko nasa school, kumakain yung mga kasamahan nila. Tapos sila hindi. Dahil doon sa utang. Lani, ano na? Napupunta lamang sa pagbayad ng utang ang kinikita ng kanyang tindahan sa halip na ipambili ng pagkain. Bagamat nabayaran na niya ang hiniram na puhunan, nabigo siyang bayaran ito sa napagkasunduang termino. Kaya nag-iwan ito ng nakapanglulumong interes na nagkakahalagang 79,000 pesos. Bakit naman ko yung lumag? Na wala kaming pambayad. Natatakot na ako. Sa gitna ng kanyang pinagdaraanan ay nakahugot ng inspirasyon si Lani mula sa mga kwentong napapanood sa The 700 Club Asia. Dahil dito, nagdesisyon siya na maging bahagi sa gawain ng programa. Nagsimula siya magbigay ng 500 pesos kada buwan. Sa kapapanood ko rin ng 700 Asia, ay nag-encourage ako doon sa mga tao din na nag-testimony na nagbibigay. Sabi ko nga doon, nagkakabit mo nga sila. Gamitin ko doon. Kasi nais ko na maging masunuri sa'yo. Takot at hiya ang bumanot kay Lani nang puntahan siya sa kanyang tirahan ng pinagkakautangan. Subalit laking gulat niya nang marinig ang pakay ng inutangan. Ala niya, sabi niya, hindi ka na namin sisingilin. Wala ka ng utang. Hindi na rin ako nagtanong sa kanya kung bakit. Ang sabi ko na lang sa kanya, Kuya, thank you. Thank you po talaga. Lord, wala talagang hirap sa'yo. Kaya po si Jesus. Gaano magkatigas yung puso ng tao. Kaya mong kausapin para sa mga anak. Sobrang thankful po kay God kasi tinulungan niya kami. Although nagkaroon po kami ng matinding problem, pero hindi pa rin niyo po kami iniwan. Ang lahat ng biyaya ay bumuhos kay Lani nang matutunan niyang magbigay sa kabila ng kagipitan. Nagkaroon ng trabaho ang kanyang asawa sa Dubai at tumaas pa ang sahod nito. Pinatutunayan ng Diyos na hindi po siya magkukulang. Amen. Okay, so dyan po nagtapos at dyan po makikita yung kung tama po yung application mo dun sa wealth mo, okay? Yan po ang mangyayari sa iyo. Now, kahit ang number 4 issue, no, yung pinakalas na issue po ay yung, sabi ngo, the application of wealth. Paano natin gagamitin yung mga yaman na pinagkatiwala po sa atin? At paano nga po, ang sabi po doon, don't abuse it. Okay? Kung gagamitin mo yan, ay wag mong abusuhin ang kapwa mo. Okay? Wealth gives so much then more than just simply buying ability. It offers influence and power and authority. Di ba ba? Kapag mayaman ang isang tao, di mo, ang daming mga lumalapit sa kanya. Pero pag mahirap, iniiwan siya. Di ba ba? Okay? So, because influence comes with wealth in our fallen world, this influence can be used for good or evil. Kaya hawak mo, kapatid, di ba? Hawak mo yung influence na yan at kailangan alam mo kung gamitin. Pero ang sabi dyan ni James yan, don't abuse it. Huwag mong abusuhin. Okay? Ang sabi niya, you have condemned the ruined innocent men. They are powerless to stop you. Ganyan po ang nangyayari sa mundo ngayon. Yung mga mayaman, anong inaabuso nila? Okay? Hindi lang yung mahirap, kundi yung mga bata. Nakita nyo? Child abuse ang tawag dyan, pero hindi nila, diba? Wala sa kanila dahil kasi sabi nga, gusto nilang gamitin para yumaman nga sila. Okay? The consequences, di ba ba, of misuse wealth, nakita natin, hoarded wealth is going to decay and devalue. Di ba? Dishonest, wasted, abused wealth will be judged in eternity. Okay, may judgment po doon sa mga hindi nag-iingat, doon sa mga talagang sabi nga po, yung mga swapang at mga sugapa at mga abusado doon sa paggamit po ng yaman na pinagkatiwala po sa atin. Amen? So nakita po natin dyan yung 4 na bagay, yung hindi natin dapat paggamit doon sa mga yaman na pinagkatiwala sa atin. Pero alam niyo, kung merong hindi tamang paggamit, meron naman palang tamang paggamit. Kaya yun po yung dapat natin makita. The right uses of wealth, no? Sabi niya, how to use your wealth wisely. Paano ba natin gagamitin yung wealth natin na talagang sabi nga po, magbibigyan ng kapurihan sa Diyos. Okay? Kung meron pong wrong accumulation, alam po ninyo, meron din pong tinatawag na right accumulation.
Yung tamang pagkamit, no? Yung tamang, sabi nga po, pag-save, di ba, ng pera, di ba? Kaya, ang sabi po doon sa Proverbs, no? Save money faithfully, di ba? Kaya kung right accumulation is you must save it faithfully. Proverbs 21:20, sabi yan, the wise man saves for the future. No? But, ano sabi dyan? But the foolish, sabi gano'n, man spends whatever he gets. Nakita nyo yung tendency po natin, no? Kahit kung wala ang control, kung hindi mo alam, no? Kung hindi mo alam, sabi nga po na, yun pala, mali na yung pamamaraan mo. Okay, ang sabi pa sa Proverbs 13:24, consider the ant, sabi gano'n, how? No, it stores up for winter. Nakita nyo? Kung yung mga langgam, sabi nga po sa Biblia, nag-iipon sila. Nagsisinop sila, pero tayo, sabi gano'n, pagdating ng emergency, wala na tayong ugutin. At bakit? Dahil kasi we don't save, no? Hindi natin alam kung magse-save. Tandaan nyo, God says the wise person invests his money. At alam nyo ba, yung mga parable po ng Panginoon, di ba? Alam nyo ba na halos mas marami pong katuruan siya nagpapatungkol sa pera kaysa yung nagpapatungkol po sa langit. Kasi dito po matidevelop yung tamang pag-uugali eh. Okay? At dito po matidevelop yung gusto ng Diyos na pag-uugali natin. Alam po natin that God is a giver, di ba? For God so loved the world. Kahit yun din po ang gusto niya mangyari sa atin eh. Kahit kailangan matuto tayo, sabi nga po, kahit nagpapasalamat tayo dahil tinuturuan tayo ngayon, no? The right accumulation. Okay, save money faithfully, sabi gano'n. Tapos, so, why? Bakit po tayo nagsisave? Di ba? Why do we save? Bakit nga ba? Okay? Ba't nga tayo nagsisave? Alam niyo po ba na ang pagsisave ng mundo, no? Yung mga tagmundo, yung mga hindi nakakilala sa Diyos, they save for security, di ba? Para at least secured ako sa future ko. Pero alam niyo ba, ang pagsisave ng isang Kristiyano, we save for stewardship. Okay, nagsisave tayo dahil kasi gusto natin makatulong. Amen, sa kapwa natin. Katulad sa ating mga Pilipino, di ba? Nagulat ka, natapos niyang tinulungan yung anak niya, pamangkin naman niya. Tapos hanggang pati yung anak ng pamangkin niya. Nakita niyo? Ganun po yung pag-uugaling gusto ng Diyos sa atin eh. Pero napapansin mo maski man ganun ang pagtulong niya, hindi siya naubusan. Hindi mo napapansin? No? At napakarami dyan, nagre-reklamo. Tapos wala silang trabaho. Paano? Wala silang tinutulungan. Hindi talaga sila bibigyan ng Diyos, di ba? Okay? So, Christian saves not for security. Tandaan nyo Christian save not for security but for stewardship. Okay? Para makatulong sila dahil kasi iyon po ang pag-uugali ng isang Kristiyano eh. Okay? God is a giver. Siyempre mga anak niya, giver din. Okay? So, why do we save? Bakit nga? Okay? At kayo mga gastador, bakit ka nga pala ka magsisave? Dapat magsisave. Ito. Bakit tandaan nyo? Okay? Tandaan nyo. Why do we save? Okay, number one. Okay? It prevents us from impulse buying. Di ba? Kapag nakatutok ka doon sa pagsisave mo, alam mo, medyo magdalawang isip ka kapag may nakikita kang maganda dyan. That is true. Eh, kung may nag-emergency, meron kang mahuhugot na ipahiram sa kanila. At alam natin, di ba, napakadaming laging emergency dito sa mundong kinalalagyan natin. Pero magandang tumulong. Diba? Amen. Magandang tumulong. Okay, so, magpapatuto sana si Sister Dina, kaya lang, baka medyo hindi na kaya oras natin. Amen? Okay? So, ang number 3, okay, ito ang napaka-importante. Okay? Get your money working for you rather than you working for your money. Amen. Tandaan nyo ang sabi nila, money is the root of all evil, di ba? Pero hindi pala eh. The love of money is the root of all evil. Nakita nyo? Kung ikaw na, kung Panginoon mo na ang pera, abay talagang tatangayin ka. Di ba? Pero kung Panginoon ka ng pera, abay talagang ikaw may control. Amen? Okay? So sabi nga po, get your money to work for you rather than you working for your money. Okay, yan po yung
ito po yung tinatawag na the right accumulation. The right accumulation. So, ang number 2, ba? Ano naman ang number 2? Kung merong hindi tamang appropriation, meron din palang tinatawag na right appropriation. So, ang sabi doon, make it honestly. Kailangan, sabi nga po, makamit mo yan ng talagang, sabi nga po, honest. Okay? Tandaan nyo, what matters to God is not how much money you make. Tandaan nyo, but how you make your money. Okay? So, hindi niya tinitignan kung paano yung pagdating sa iyo ng pera, kung paano napasayo yung pera, kung paano pinaghirapan. Pinaghirapan mo ba yan o sinungkit mo lang? So, doon po ang Diyos, do? So, it's the right application, make it honestly, sabi nga, and sabi sa Proverbs 13:11, tinan nyo. Okay? Tinan nyo, Proverbs 13:11, wealth from gambling quickly disappears, wealth from hard work, okay, grows. Kita nyo? So, kung meron pa sa ating mga tumatayo sa loto, di ba? Madaling mawala yan. Diba? Tinan nyo, ha? Tinan nyo. Sa mga Pilipino rito, ha? Kung pupunta kayo sa Bulon, ulala. Napunta na ba kayo sa Bulon? Yes, one night, 12 o'clock in the midnight. Ala! Declare. Pero tingnan nyo, ha? Let them see how. Pero tingnan nyo mga Pilipino doon, ha? Ulala. Tingnan nyo? Ganyan. Pero hindi kailangan talaga makita nyo eh. Yung mga tao na talagang dapat pag-pray natin. Alam niyo, pinag-pray namin yung mga yun. Ayun lang talaga magagawa natin. Pag-pray natin sila, okay? So sabi nga po doon, sa Proverbs 14:23, sabi nga, work brings profit. Talk brings poverty. Ano ibig sabihin yan? Okay? Let's talk. No? Huwag kang masyadong nagdadada, gumawa. Okay, so God approves of work as a means to wealth. Ang sabi pa sa Proverbs 11:16, sabi niya, a lazy man will never have money, but an aggressive man will get rich. Ba? Pero yung pagiging agresibo niya, siyempre, isasaalang-alang niya yung mga pinag-aralan natin, di ba? At talagang yung pamaraan na gagamitin niya, yung talagang pamaraan na galing po sa Diyos. Amen? So, kung agresibo ka, alam mo, gift din kasi yan ganyan, agresibo eh. Ang kaya talagang madali kang yumaman. Okay? So, ang sabi pa ho sa Proverbs 12:27, no? Na, sabi doon, if you're lazy, siyempre nga naman, di ba ba? But you after. No? Kahit kung naghahangad ka na isang bagay, ba, talagang kung hindi ka naman kikilos, ba, talagang hindi nga makapos sa'yo. But if you work hard, sabi doon, kung lagi kang talagang seryoso sa pagtukod-kod, okay, you can get a fortune. Di ba? Alam nyo, si Jennifer, yung napuntahan ninyo, alam nyo, sabi niya, ba't kung ay kakahiya yung kwan ko rito, trabaho ko, sabi niya, ang sahod ko rito parang sahod ng senador. What? So, masahod pa pala siya ng, magkano? 200? Almost 3,000 something. Oh, lala. Minsan. Nakita nyo, ha? Nakita nyo, kaya sabi niya, ipinagmamalaki ko yung trabaho ko. Yes. At dapat ganun din kayo. Yes. Diba? Alam ba ninyo, yung salary natin dito, salary ng mga congressman. Mahal siya ng No? Kaya nga lang, siyempre, congressman, meron silang pork barrel. Kaya, mas mayaman pa rin sila, di ba? Pero mas mayaman tayo sa langit. Amen? Okay? So sabi nga po, if you are lazy, you'll never get what you are after. And if you work hard, you can get a fortune. So ano pong qualification? Okay? Ano pong qualification para makamit natin itong mga ganito? Sabi nga po, yumaman tayo ng talagang, sabi nga, yaman na mga galing sa Kanya. Sabi ko doon, how much money can I make as a Christian legitimately? Sige nga, okay? Magandang topic yata ito, ha? Paano ba sa atin? Amen? Paano ba tayo maging si Job? Paano ba tayo maging si Abraham? Di ba ba? Na talagang sabi nga po, talagang, sabay, marami pong mga bilyonaryo mga Christian, ha? Yung may-ari ng Hobby Lobby, di ba ba? Mga bilyonaryo yan. Diba, yung Chick-a-Phil, mga bilyonaryo yan, yung tumutulong po yan doon sa Civil Bank. Marami po mga mayaman, katulad po ni John Rockefeller, di ba? Alam nyo, ang payo po ni John Rockefeller, para at least, alam nyo yung humawak ng pera, sabi niya, 10% sabi niya, I save. No? Kaya makinig kayo doon sa ako ng isang bilyonaryo. 10% po na kinikita niya, is ni-save niya. Tapos yung 10% ay itinatides niya. Tapos yung 80%, yun po yung ginagasta niya.
So, ibig sabihin, merong saving. Amen. Diba? Okay, magtaas nga ng kamay dito, may saving. Sige nga. Amen. Amen. Dapat meron po tayong saving. Yung pagbabayad lang natin. Sa langit na lang daw. Alam niyo, kung kayo po ay dating may SSS sa Pilipinas, alam niyo, pagpatuloy niyo. Gumaganda po ngayon ang ng SSS. Diba? Ang kaya. Okay, so yun po yung mga savings natin. Diba? Alam niyo, sabi nga po, alam niyo, kung meron lang po tayong misisay na 50 euro lang, buwan-buwan, pula lang, malaking bagay yan. Malaking bagay. True. Kailangan meron po tayong saving. Okay? Payo po yan, ha? Payo po yan ni John Rockefeller. Oh, alam niyo po ninyo kung sino ni John Rockefeller, di ba ba? Okay? Yan ang isang pinakamayaman sa Amerika. Si John Rockefeller. 10% on savings, sabi nga noon, 10% on tithe, and then 80% dun sa talagang gagastusin niya. So, ibig sabihin, meron siyang, sabi nga po, meron siyang saving. Okay? So, how much money can I make as a Christian legitimately? Okay, ito yung qualification, as long as it doesn't hurt, diba? Number 1, as long as it doesn't hurt your health, on health. Okay? So, kapag kumayot ka, di ba? Abi, wag mo abusuhin. Alam niyo, nakakalungkot. Ang dami dito, mga talagang mga matatanda na. Matatanda na sila, pero talagang Kumakayod ba? ang kayod nila talagang parang kayod pa katulad natin. At bakit? Sa apo naman daw. Yun nga ang problema eh. Yun ang Diba? sagot sa apo. Hindi nga sila natuto eh kung paano sila gagastusin at pamamahalaan yung pera nila. Okay? Kaya tayo mga bata pa, kailangan matutunan po tayo. Amen. Amen. Ako bata pa. Amen. Ay, ito. Kasi alam nyo kung bakit ko nasabing bang bata pa tayo. Alam nyo, eternal life, ilang taon ng eternal life? Bata na, kaya meron. Forever. Ilang taon na tayo rito? Diba? Parang sanggol pa lang tayo. Doon sa eternal life. 4. Kaya bata pa tayo. Amen. Amen po, ha? Okay? So sabi nga po, as long it doesn't hurt my own health. Sabi doon sa Proverbs, the better to have a little honestly earned than a large income dishonestly gained. Okay? Sa Proverbs po, hinango lahat yan. Diba ba? Okay, at number 2, ang sabi dyan, as long it doesn't hurt my family. Anong ibig sabihin? Alam niyo kung minsan, di ba? Kaya alam niyo minsan kaya kami nag-establish kami dito ng family bonding eh. Pero kung minsan talagang mayroong mga hindi talaga nakakapagkatin. Medyo talagang pagod. Ang sabi po doon, we are too busy. Okay, tingnan ha. We are too busy to make a living but we forget to make a life. Yes, Amen. Ang life kasi, i-develop mo talaga eh. Yung sabi nga po, yung bonding, yung talagang relationship. This is life. That is life. Pagod eh. Ano? Family day, nilang pamilya. Okay? So at least tayo naman, meron din tayong family day sa God's Table, di ba? Meron tayong family day at medyo... Kayo din, kayo lang. Okay, so siguro ang family day natin sa linggo ba, ma'am? Sabi mo? I don't know. Kasi anniversary po namin sa 6. Hindi tayo ng pastor lahat. Pwede daw sa labas. Huwag lang dito sa Hindi, restaurant na lang. O restaurant naman. Kayo mawawala, O sige, yan ang natin sa Friday yan. Amen? Okay? So sabi na, as long as it doesn't hurt your family. Okay, number 3, qualification. Ang sabi niya, sa number 3 qualification, as long it doesn't hurt other people. Tandaan nyo, a fortune can be made from cheating, but there's a curse that goes with it. Okay, ulitin ko ha. Okay, pwede pala nating makamit ng may pandaraya, pero sabi nga, merong curse that goes with it. Okay, ang Biblia po ang nagsasabi niya, ha? Ang Biblia ang nagsasabi. Okay, so ibig sabihin, may balik. Patapos, sabi pa ko sa Proverbs 23:4, do not rush yourself out to get rich. Have wisdom to show restraint. Have wisdom. Medyo kontrolin mo kapatid. Okay?
So sabi nga po, iyan po yung mga dapat nating ingatan. Patas yung pinaka-last po, yung number 4. As long as keep my, ayan, ito napaka-importante. Diba? As long as I keep my spiritual life on that same level, i-balance mo, kapatid. Diba? Kung pinapalakas mo yung physical mo, pagkatapos yung financial mo, how about yung spiritual life mo? I-balance mo. Tandaan nyo ha, meron pong sinabi sa Biblia, what shall it profit a man if he gain the whole world but lose his own soul? True. Okay? So, ang sabi po doon, allocation. The right allocation. Number 3, the right allocation. Ang sabi po doon, right allocation is spend money wisely. Kailangan gamitin mo yung utak mo. Okay? Proverbs 21:5. The plans of the diligent lead to profit as sure as haste leads to poverty. Alam nyo, ito po ang problema natin eh. Okay? Our earning capacity kung minsan, ba? Your earning capacity, yung paghahangad mo kung minsan na-exceed ng earning capacity mo. Ibig sabihin yung paggagastos mo kung minsan sobra-sobra doon sa kinikita mo, no? Kaya kung minsan umutang ka pa. Yes. Nakita mo, ganun kasi yung pag-ugali ito kung wala natin control. Nakita nyo? Pero alam nyo anong gamot dyan? Ang gamot dyan yung B-U-D-G-E-T. Kaya budget. Kailangan i-budget mo. Kailangan i-budget mo. Okay, plan spending. Okay, kasi kung i-budget mo, okay, ito kasi magagawa eh. If you budget your money, you're telling your money where you want it to go rather than wondering where it went. Diba? Walang pagkakaiba yan eh. Kung sakali nag-prepare ka dun sa pupuntahan mo, diba? Papag-aralan mo kung para makarating ka ng maaga. Ganon din sa atin sa paggagasta natin eh. Kung wala kang plano doon sa pera mo, abay talagang kung saan talaga mapupunta yun. Bakit kailangan i-budget mo, ang sabi diyan. Okay, i-budget mo. Okay? So sabi ako 27:22 sa Proverbs, riches can disappear fast, so what's your business interest closely? Alam natin yan ha, napakarami yung mga talagang yumaman pero biglang nawala agad. Okay, ingat po tayo, ingat po. Okay, so ang sabi nga po doon, yung pinakalas, yung issue number 4, kung naturuan tayo hindi tamang pag-apply, ito naman po yung the right application. Okay, ito, right application is you give it generously. Okay? Ang sabi sa Proverbs 11:24-25, it is possible to give away and become richer. It's also possible to hold on too tightly and lose everything. Yes, sabi ganon, the generous man shall be rich by watering others. He waters himself. Anong ibig po sabihin nito? Okay? Alam nyo, ito. There are more promises in the Bible related to giving than heaven. No matter how wealthy a person is, they are not financially free until they are free to give. Diba? Ganon po tayo, di ba? Kapag hindi tayo nakapagbigay, hindi natin nabigyan ng kasiyahan, malungkot tayo. Alam nyo itong video na ito, tingnan nyo. Gusto kong tingnan nyo itong video na ito. Sa bata ito. Ay, alam ko yan. Paano? Give thanks with a grateful give thanks to the Holy. Give thanks. Dalawang isip pa siya. Hindi, nagdalawang isip siya kung ibigay niya o hindi. Hindi bibigay siya. Give thanks. Dami niya nakita, oh. Give thanks. Indian yata yan. Give Ay, yung nahulo. Yung isang bata.
baso. Bumili ng 6 na baso na. Baso nga. Oo, pinalitan niya. Amen. Sa India, oh. Bait na bata. Hindi na magandang tularan ng mga bata. Ang cute. Amen. Imbis na sinelas yung So, iyon po yung pagkatao natin talaga. Likas ang tao sa pagbibigay. Alam nyo, nabanggit natin kanina itong tinatawag na tithing, ano. The starting point for financial freedom is to make Jesus Christ the manager of your life. Okay? That Jesus Christ became the manager of your life. He wants you to start to live abundantly by giving your life to Him. Sabi po sa Deuteronomy, ano, at nagpapatungkol po ito doon sa isang dapat na ma-develop po sa atin. Pero lagi natin sinasabi, yung pong sa pagtatides, no, kailangan talaga nandun yung pagkukusan. Right. Hindi po ito sa pilitan. Pero ang sabi po doon, the purpose of tithing, okay, is sa Deuteronomy chapter 14:20, the purpose of tithing is simply to teach us to put God first in our life. Ano po yung mga statement na dapat natin makita? Okay, in tithing there are 3 statements na dapat natin makita. Okay, number 1 statement is the gratitude. Ano po yung gratitude? Okay, ang gratitude mo that God, I would not have anything without you. Okay? So yung statement na isa na number 1. Na sabi mo hindi ko makakamit ang lahat na ito kung hindi ikaw nagkaloob sa akin. So ma-develop yung gratitude na pag-uugali. Okay, humbleness and then honesty. Tapos number 2, state number 2 is the priority. Ano yung priority na? Okay, ibig sabihin, I want to prove that you are the number 1 in my life. That's why I'm giving you the first fruit of what I have. And then you have entrusted to me. Nandun nyo? Okay, number 1 is gratitude, number 2 is priority, and then number 3 is faith. Yan ang napakaganda. Faith, okay? Faith of what? Okay, so God, I believe that if I will put you first, no, in my life, and then you will be faithful to keep all your promises. Now, okay, napakahalaga alam natin ano bang pangako ng Diyos ng Biblia sa atin? Nandun nyo? Nandito po lahat. Anong klaseng problema ka nandito lahat? Pangako niya yan. Kaya nga, paano mo makiklaim? Okay? Hindi mo makiklaim yan kung wala ka ng faith. At kung paano madidevelop ang faith, ito nga Kaya yung purpose natin, kaya tayo nagbibigay, kaya ganun nga yung bata kanina. Kasi alam niya babalik at babalik sa kanya. Babalik at babalik sa kanya. Okay, so, ang tithing, it is a statement, okay, about my past, no? Past na sabi nga po, tinubos niya ako, wala akong ngayon dito, di ba? Pupunta ako sa impyerno kapag wala siya. Okay? Then statement of present. Okay? Yung kinalalagyan po natin ngayon. Hindi po, huwag na sabihin na magaling tayo. Magaling tayo, okay, maswerte tayo. Okay? Siya ang may gawa. Okay? Siya ang may control. Kaya nandito tayo. And then ito, yung statement about my future. Di ba? Nakakasigurado tayo dahil kasi sabi sa Isaiah, sa Jeremiah 29:11, di ba? I know my plans that I have for you. Nandoon yung kasiguraduhan natin na ang future natin ay hindi tayo kakabahan. Amen? Ito po yung nade-develop sa atin. Okay, a statement about my past, my present, and my future. At pagkatapos, ano po yung made-develop na sa atin? The spirit of gratitude. And then, yung priority, di ba? Magkakaroon ka ng priority. Siya ang magiging priority mo sa buhay mo. And then, yung pinaka-importante, made-develop po yung faith mo. Tandaan nyo, hindi po kailangan ng Diyos ang pera natin. Mayaman siya. Pero sinong kailangan niya? Tayo po. Tayo po ang kailangan niya. Amen? So, yun po yung mensahe natin ngayon. How to spend your money wisely. Tandaan natin, sabi po ni John Rockefeller, okay, 10% I save, 10% I give to God, di ba? And then 80% yun ang gagastahin ko. Let's pray. Thank you, O God. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat kami, O Diyos, na sa pamamagitan, O Diyos, ng mensahe mo ngayon, O Diyos, ay. Lord, salamat sa pagtuturo mo, Panginoon, sa amin, kung paano namin, Lord God, na i-appropriate, Panginoon, i-accumulate, Panginoon, Lord, i-apply, O Diyos, sa mga yaman, O Diyos, na siyang ipinagkaloob ng Panginoon sa amin, Lord. Lord, alam namin, hindi mo kailangan ng pera namin, pero kailangan mo kami, Panginoon.
At Lord, ang binibigay namin, O God, nagre-represent dito, Panginoon, kung sino kami, Panginoon, Lord God. And we thank you so much, Panginoon, sapagkat, Lord God, ang sabi mo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung binigay mo ang anak mo, Panginoon, para sa amin, O Diyos, ay ano naman kaya ang dapat namin ibigay sa iyo. Lord, we thank you so much, Lord, and we bring back to you all the praises, all the honor, and all the glory. And in Jesus' name we pray. Amen.